Hello guys, hello water sign, hello Pisces, Scorpio, and Cancer. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. So, meron tayong first two cards sa araw na ito. It's number 12 and number 9. So, in 3 and 9, 39, 9, 10, 11, 12, it's a completion. Nakikita ko yung isang financially stable na babae. So, pwedeng ikaw yan or pwedeng ibang tao yan. Nakikita ko rin yung pagbabago. So, ibig sabihin, pwede din itong pagbabago na to para sa'yo. So, for example, in preparation ka para sa pagiging mayaman or pagkakaroon ng financial gain or financial fulfillment or achievements or prosperity and abundance. So, ibig sabihin, pwedeng sa araw na ito, ikaw ay naghahanda, ikaw ay nagpaplano, nagmamanifest, patungo doon sa pagkakaroon ng financial gain. So, pwedeng financial planning siya, business plan, nagbabalak maghanap ng ibang trabaho, ng ibang negosyo, or kung ano man to na pagbabago. So, nakikita natin, pwedeng literal, nag-i-empake ka, nag-aasikaso ka ng mga papeles, dokumento. So, nakikita natin dito yung mga contract signing, yung pwedeng ibasa nyo dyan. Ito yung pagbabalak or paghahanda para sa paglilipat ng bahay, paglilipat ng place of work, career, or pwedeng paglilipat ng mga ari-arian, if it's inheritance, or kung ano pa man. And yung iba sa inyo dyan, pwedeng magta-travel. So, comment down below if you're traveling and naghahanda ka ng mga bagahe. Okay, overcoming obstacles. You can overcome anything. So, yun. So, sa araw na ito, sinasabi sa iyo, water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer, na lahat daw ng obstacles, challenges, and mga obstruction or any types ng temptation or hindrances sa buhay mo ay posibleng ma-overcome mo. So, nakikita ko sa'yo dito na hindi ka masyadong threatened sa araw na ito sa mga pagsubok kasi yun nga yung sinasabi sa'yo dito lahat. Like for example, sa umaga, maka-encounter ka ng mga stressor. Sinasabi dyan na ma-overcome mo siya bago matapos yung gabi or yung araw na ito is makukuha mo kung ano yung mga deserve mo na blessings or anything, good news or letters, email, chat, or anything. Okay? Okay, first card natin is Three of Swords. So, from Three of Swords to Three of Cups ka na. So, ibig sabihin, from pain and heartaches, pwedeng financial, pwedeng emotional. Nakikita natin na pwedeng may pinagdaanan ka na 3 days ago or 3 weeks ago or 3 months ago ka ng parang emotionally battered ka or pwedeng marami kang inaalala, marami kang worries, fear, parang ganun, takot, mag-aalala. And sinasabi sa'yo dito na from 3 to 3, 33, nasa tamang timing, tamang direksyon, nasa timing, perfect itong araw na ito para ma-overcome mo lahat ng pain and heartaches na to. So from parang rags to riches, from pain to happiness, parang ganun, from imbalances to balance, diba? So, nakikita natin na pwedeng may celebrate ka sa araw na ito or pwedeng may incoming, upcoming celebration na magaganap. Okay? Zero the Fool, meron kang mga decision making na posibleng risky sa ngayon, pero sinasabi ng barahan na kung ano man itong decision making na to, posibleng magdadala yan sa iyo ng satisfaction. Okay. If you're single or pwedeng in a relationship, nakikita natin na pwedeng may mag-offer sa inyo ng relationship, partnership, collaboration, or intimate yan, or pwedeng business attachment. Pero nakikita ko sa'yo dito na medyo risky nga siya. So, pwedeng hindi ka masyadong nagtitiwala or hindi ka masyadong naniniwala sa offer na to. So, kung emotional man yan, even single ka, parang iniisip mo na hindi ito karapat-dapat na i-try, parang ganun. But sinasabi ng The Fool na to na leap of faith,
wala namang masama kung itatry mo, diba? Lalo na kung negosyo yan or any types ng pagkakakitaan. Okay. So, sinasabi sa'yo dito na sa araw na ito, wag mo nang balikan yung mga financial problems mo for the past maybe 13 years, 12 years, 10 years, or yung mga pinagdaanan mo within from 2024 hanggang sa kauna-unahan pang nung bata ka pa, or kung kailan ito na pinagdaanan mo, like may mga sickness, financial constraints, financial scarcity, yung mga problema sa pera, yung kakulangan, siguro sa araw na ito, magre-reminisce ka na naman, di ba? Yung parang i-romanticize mo na naman yung mga problems mo dati. So, nakikita ko na parang ang iba sa inyo dyan, iisipin na naman kung ano yung wala sila dati, ganyan, ganito. Sinasabi dyan sa'yo dito ng Page of Wands na wag mo nang i-romanticize yan, okay? Wag mo nang isipin pa, wag mo nang balikan pa. Kasi moving forward, Page of Wands, dapat ang mindset mo is King of Pentacles na. So, kahit sabihin natin na wala tayo sa ngayon, hindi pa sapat kung ano yung meron ka sa ngayon, kailangan mong maging positibo. Kasi itong King of Pentacles, it's a positive manifestation yun eh. So, ibig sabihin, pag yan yung minamanifest natin, yung mahawakan natin talaga yung financial prosperity and balance, yun talaga yung ibibigay sa atin ng universe. Okay? So, King of Swords, Knight of Swords, and Wheel of Fortune, isang napakabilis na pag-ikot ng Wheel of Fortune, or pwedeng good luck, good fortune, ang posibleng darating sa'yo. And pwedeng sa trabaho yan, pwedeng sa negosyo, or pwedeng sa love life. So, makikita mo dito na sinasabi sa'yo ng barahan na kailangan mo nang mag-goodbye sa old self mo. Like yung mga old habits mo, yung mga, like yung scarcity mindset. Kasi minsan, diba, sa sobrang hirap ng napagdaanan natin, meron tayong scarcity mindset niya. Yung kahit meron tayong pera, natatakot tayong mawalan. Kahit na meron tayong resources, natatakot tayong mawalan. So, dito sinasabi, huwag kang matakot kasi mabilis itong galaw ng universe, mabilis itong ikot. Diba? So, iikot yung Wheel of Fortune papunta sa'yo, pabor, positive sa'yo, na pwedeng magdala sa'yo ito ng sobrang excitement, sobrang confidence. And yung 8 of Pentacles dito is work. Pwedeng may new opportunities ka na sa work, may promotion, salary increase, may mga payouts, incentives, or pwedeng pagtaas ng posisyon, pag-level up ng kung ano man tong kailangan i-level up sa usaping financial or work sa'yo. So, sa ngayon, huwag kang masyadong, habang nanonood ka, huwag kang masyadong mag-alala. Kung halimbawa wala ka pang nahahawakan, yun nga yung sabi sa dito, lahat ng obstacles and challenges ay ma-overcome mo. From ngayon, parang isipin mo lang na inihahanda ka ng universe para sa pagiging mayaman, sa pagiging pribilehiyo, sa pagiging financial stable and secured. Okay? Thank you guys. Bye!